Godzilla X Kong or Godzilla Cross Kong. Hindi ko alam kung paano talaga ipapronounce yung title na to, no? But for me, this is Godzilla X Kong, The New Empire. So, magkasunod nga na linggo na napanood namin yung Ghostbusters Frozen Empire at ngayon naman yung Godzilla X Kong, The New Empire. Masasabi lang is sobrang enjoy ko yung movie na to. Sinasabi nila sa mga previous entries ng Monsterverse is medyo dragging kasi ilan lang yung exposure ng mga monsters or ng mga giant monsters or kaiju. Masyado daw nag-focus sa human characters, which is necessary naman sa story, but less interest sa mga viewers. Of course, ano bang pinunta ng mga viewers? Kundi mga monsters, di ba? Yung mga giant like Godzilla and Kong. And this time, binigay nga nila yung hinahanap ng mga audience na katulad ko. Isa rin ako doon, aminado ako. Well, mas marami yung exposure ng mga monsters dito. More specifically kay Kong. And sunod-sunod na yun kay Godzilla and sa iba pang mga monsters. Speaking of monsters, napakaraming monsters. Sunod-sunod yung mga fight scene, maraming nangyayari sa mundo ng monsters or sa Hollow Earth. Well, of course, dito yung mga human characters, dito yung mga recurring character like Rebecca Hall and Brian Tyree Henry. And then, ewan ko, bago lang yata dito si Dan Stevens. And of course, yung bata, no? Kalimutan ko yung pangalan niya bilang character. Sa umpisa pa lang, naging instrument yung mga human character to explain or to give update kung anong nangyayari sa mga monsters natin ni si King Kong and kay Godzilla, no? Kumbaga, yung exposition is, kumbaga parang naging narration. Kumbaga, yung existence ng mga main character nito, yung mga human character like Rebecca Hall, is mabuting exposition na rin yun kung ano yung latest update o yung nangyayari kay Kong. Like si Kong, story arc niya dito is to para hanapin yung mga katulad pa niya kung meron pa bang katulad niya sa Hollow Earth kasi 'di ba nailagay na nga siya sa Hollow Earth sa last film, parang hinahanap niya yung kung meron pa bang mga katulad niya na nag-exist. And ganun din si Godzilla is naiwan siya sa Earth, sa ibabaw ng Earth, and siya yung parang naging tagapagligtas ng mga tao sa iba pang monsters na nag-exist sa ibabaw or mga naiwan pa doon, no? Although I'm sure maraming casualties at ikaw ba naman may labanan sa city nyo, mga monsters pa. And which is good, no? Although meron din namang subplot, katulad nung kay Rebecca Hall din sa anak-anakan niya, yung bata. For me, ang naging purpose na lang naman nila dito is to give a humanity feel sa movie. Yung bata is hinahanap niya yung sarili niya, kung saan ba siya belong, kung doon ba sa Hollow Earth na discover nila is maaring doon yung pinagmulan niya, and kung mag-stay ba siya sa parang stepmother niya, yun nga yung character ni Rebecca Hall, which is good. But, ang kagandahan, mga monster fan dyan, hindi masyadong nag-focus doon yung story and mas nag-focus talaga sa mga monsters. And lalo na nung napunta na yung story or napunta na yung mga eksena sa Hollow Earth. Ang kagandahan dito, no, nakita natin yung daily, parang daily life ni Kong to, yung daily routine niya na pinakita doon. Naliligo siya sa parang falls, sumasakit din yung ipin niya. And yun nga, doon na nga nag-start yung story. And then si Godzilla, ganun din. Through exposition, pinapakita to, no? And parang anong nangyari kasi dito is yung mga human character is para silang nag-narrate ng isang sports event na merong announcer and then nakikita natin yung action, no? Yung mga nangyayari. And si Godzilla, siya naman is parang may pinaghahandaan, nag-charge siya in yung nuclear plant, inabsorb niya yung power doon. And of course, eventually, nagamit niya yun sa mga final fight. Sobrang na-enjoy ko yung movie na to dahil sa dami na sunod-sunod na fight scene, medyo exhausting na nga kung tutuusin. Talagang dinastusan nila dito yung CGI. And I'm sure naging worth it naman sa studio na gumawa nito. At hindi lang sa studio, pati na sa mga manonood. Meron yung eksena dito na yung labanan ni Scar King and ni Kong. Makikita mo, wala dong narration, wala dong mga human character. Kumbaga yung mga primate lang talaga yung mga nandun. Pero alam mo kung ano yung pinag-uusapan nila, ano yung pinaglalaban nila sa isa't isa. And yung mga primate na nakapalibot, ganun din, naiintindihan natin. Which is, yun ang maganda, no? And binigyan nila yung CGI sa mga monsters dito, lalo na kay Kong, and yung meron pa doon, yung may mini Kong pa doon, na dinagdagan nila yung emotion sa mukha.
of course CGI lang naman, pero dinagdagan nila yung emotion sa mukha. Alam natin kung ano yung na-feel nila at alam natin kung ano yung maaaring sinasabi nila, di ba? So, ayun, and ang galing, and ang daming monsters, ang daming, ito naman talaga yung hinahanap ng mga audience ng Godzilla and Kong. And yan, napunta sila sa Hollow Earth, and then may another universe pa, or another world pa, beyond the Hollow Earth. And sana, sa mga susunod na franchise or sa susunod na movies, and I'm sure gagawan naman nila to ng susunod na movies, is i-explore pa nila yung new world na yon. And ganun din sa existing kung nasan sila sa Hollow Earth. And I would like to see more monsters na tulad dito. Nakita natin yung pagbabalik ni Mothra, napakaganda, napaka-glamorous ng CGI sa kanya, no. And ganun din sa iba. And kay Godzilla, yung pag-evolve niya, yung pag-absorb niya ng power, nag-iba rin yung kulay niya, which is super great talaga, super ganda. And yung script, hindi siya perfect pero bilang fan ng Monsterverse or fan ng mga ganitong klase ng movie, yung mga may mga monster, mga giant, CGI fight is super worth it panoorin to and super enjoyable. Yun naman talaga yung dahilan kung bakit nag-enjoy tayo sa movie na to. Dahil kay Kong and Godzilla. Yung last entry ng Monsterverse, yung Godzilla vs. Kong, hindi tayo nagkaroon ng chance para mapanood yun sa big screen, no? Dahil pinalabas yun during pandemic and sa online lang talaga siya, ang pagkakalam ko is pinalabas. But this time, sobrang worth it siya sa big screen. At yung CGI fight, yung mga monsters talaga, lalo na yung sa final scene, or final act na nag-team up na si Godzilla and Kong, and of course si Mothra. Sobrang ganda, sobrang galing ng ang CGI doon. Although, mapapansin nyo pa rin naman talaga yung pagka-CGI na, no? Pero, worth it lang talagang panoorin tong mga monster fights na to sa big screen, no? Lalo na siguro kung sa IMAX, which medyo may kamahalan, yun lang. And then, speaking of fight scene, of course, si Godzilla and Kong, hindi naman talaga magkasundo yan, no? Merong isang eksena dito rin na talagang nag-away pa rin sila. And gusto kasi ni Kong nadalhin si Godzilla sa Hollow Earth para makalaban nga yung si Scar King. And naglaban sila, bago niya na-acquire si Godzilla, naglaban muna sila sa Egypt sa pyramid, no? Inira nila halos yung pyramid. And ang ganda ng eksena doon. And ito yung gusto ko kasi nagaganap yung mga fight scene talaga sa araw, hindi sa gabi. And nakikita natin yung ganda ng pagkakagawa or ganda ng CGI. So nag-gross na nga yung movie na to ng more than $500 million against $150 million na budget. Meaning nag-success ang movie na to. More than double, more than triple na yung kinita. And I'm glad kasi pag successful ang isang movie, meaning may kasunod pa to at gagawan pa nila ng sunod-sunod. And not to mention, meron din isang Godzilla pa na pinalabas, yung Godzilla -1 na gawa ng Japan. First Godzilla movie na nanalo ng Oscars Award. Napakaganda ng movie na yun. Panoorin nyo guys. I don't know if I have time na i-review pa yon, pero guys, panoorin nyo, super sulit yung Godzilla -1. And ganun din naman tong Godzilla X Kong. It's great time to be a fan of kaiju movies, monster movies, monsterverse movies. So kayo guys, ano sa palagay nyo kung napanood nyo na ang movie na to? Kung na-enjoy nyo rin ba ng katulad ko? At shoutout sa mga nakasama kong manood ng Godzilla X Kong. I'm sure and I'm glad na na-enjoy din sila, no? And comment nyo lang sa baba kung ano sa palagay nyo. Yun lang guys, kung bago ka pa lang sa akin channel at nagustuhan nyo mga ganitong klase ng video, please like and subscribe. At kung hindi naman, happy pa rin ako at nandito kayong lahat. Maraming salamat. Goodbye!